Ano naman po ang advice ninyo sa mga estudyante na nag-give up na sa kanilang pag-aaral? Ayaw na nila mag-aral kasi masyado na akong matanda. Ang lagi kong sinasabi sa kanila is, wag gayang isipin nila or ilagay sa puso at isipan nila na ganun lang yung katayuan nila sa buhay. Never nilang isipin na ang kahirapan ay hadlang Sa sa edukasyon. edukasyon. Hindi. Bagkus ito ay gawin nilang inspirasyon para makamit nila yung kanilang pangarap. Kasi pwede. Yes po, pwede. It's never too late to learn. Yes po, ma'am. It's never too late to learn. Oo. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Marisa, sa pagbabahagi po ng inyong talento, ng inyong panahon sa mga estudyante, lalo na sa mga kapuspalad. Sobrang, laging ang sinasabi, hindi naman yung tinuturo natin na mga lessons ang pinaka-valuable eh. Ang pinaka-valuable ay yung inspirasyon na itinatanim natin sa ating mga estudyante. Kasi sila naman talagang gagawa ng kanilang mga pangarap. Yes po. Nandun lang po kami sa likuran nila para ma-push namin po sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Marami pong salamat. Thank you. Marami pong salamat. Thank you. Alam niyo po mga kapuso, ako po ay lumaki sa isang pamilya ng mga guro. Ang tatay ko at ang nanay ko ay parehong teacher at ako ay isang teacher din ngayon. Sabi sa akin ng aking nanay bago siya pumanaw, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbigay. Magbigay ka ng iyong talento, magbigay ka ng iyong katilinuhan, ng iyong kaalaman, ng iyong panahon para sa iba. Kasi hanggat nabubuhay ang taong iyong tinulungan, ang taong iyong tinuruan, nabubuhay ka rin sa buhay ng taong iyon. At hindi matatapos ang iyong buhay. Hahaba pa ang buhay mo. So, kung gusto mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbigay. At kayo po, Ma'am Marisa, hanggat nabubuhay po lahat ng inyong mga estudyante, hindi po mamamatay ang inyong alaala. Patuloy po kayong nabubuhay sa kanilang mga pangarap. Maraming salamat po. At salamat po kay Inang dahil Thank you po. pinilit niya po kayong maging teacher. At dahil po sa kanya, ang dami pong nakapagtapos ngayon.